Thank you Yes so po. much po sa napakagandang tag-up. Ayan, sa aking mentor Aida, no, isa sa malulupit na leaders ng Lions Believers. And thank you so much po sa pag-invite sa akin, kay Ate Jonilyn. Okay lang po bang pasalamatan niyo po yung angel mentor niyo po, yung Mother Lions Believers niyo? Pasalamatan niyo po kasi grabe yung sipag at syaga ng taong to. Imagine niyo, buntis pa lang to, nakikita na namin to. Diba? Kahit na buntis tuloy-tuloy yung pag na network at pag-build po sa inyo, no? So, yan po yung isa sa mga hindi natin mababayaran, yung time po na nilalaan ni Mentor Jonilyn para ma-build po kayo. Kaya yung simpleng pagte-thank you po, importante po siya, no? So, wag po tayong maging madamot sa pagiging grateful kasi libre lang po yung binigay ni Lord. Hindi naman po tayo nagbabayad pag nagte-thank you tayo, tama? So, ayan po. Hello, hello po sa inyong lahat. Marami po akong first time nakita dito, no? At saka yung ibang mga nagiging top earner nandito sa grupong to. Kaya sobrang lupit ng team na to. Excited ako para mag-diamond tong team na to, no? So, hello po. Bati muna ako. Hello po kay Kuya Edward na laging, laging present at laging open cam. Ayan po. Hello kay Mentor Elsa, ang ating latest Emerald Executive po. Hello po kay Mentor Luz, isa po sa mga mabibilis at malulupit nating leader, no? Pag magpapagawa ng income circle, 100, mamaya 200 na. Di ba? So, ganun kabilis na. Hello po kay Mentor Nesefora. Hello po. And then kay Mentor Mike, kay Mentor Genevieve, kay Mentor Elvira Mira. Hello, hello po sa inyong lahat, no? So, start na din po ako. Happy Sunday po. Ayan, happy Sunday po sa inyong lahat. Sunday. Ayan, so para po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ay Mentor Roan po. Wait lang ha, ano ko lang yung screen ko. Ay Mentor Roan po, isa po ako sa mga full-time nang ginagawa ang business and isa po ako sa mga co-founder ng Lions Family wherein nandun po kayo. Isa po kayo sa mga apo namin. Ang layo nyo na po kasi na organization eh. Di ba? Hindi na kayo anak, apo na po ata kayo sa tuhod, no? So, doing this business, ito na po yung bread and butter ko. Full-time ko na pong ginagawa si I am. And doing this business, dito na po tayo naging Diamond Elite. Ayan, para po sa mga sa mga nagwo-work, siguro kung i-compare po natin to sa work po, ito po siguro yung managerial position na natin, no? Sa I Am Worldwide po kasi grabe yung pag-credit sa pagod po natin at sa sacrifices natin, no? And dito na din po natin nakuha yung first car natin na dati ni Gulong po hindi ko ma-imagine magkakaroon ako. Di ba? So, alam niyo po yung pag kino-compute mo yung sahod mo, hindi mo kaya mag-gas ng motor. So, wag ka na lang bumili, no? And then, dito na din po tayo kumita ng milyon. Kapartner ko po dyan si Mentor Hannah Jane Desus, pero hindi po kami corpo account, no? And then, ang pinaka-biggest achievement po namin magkapatid is yung na-found namin yung Lions family natin, no? So, ayan po, ito kami na nag-start. Okay lang po ba yung magiging mentoring natin is more on sharing ng journey? Para po sa mga bago, no? Para makita nyo po na yung mga top mentors nagdaan din po sa mga sacrifices, kung ano po yung pinagdadaanan nyo right now, maybe yung mga top mentors, double or triple pa yung pinagdaanan. Di ba? Lalo po sa nag-i-start ng negosyo, nahihirapan po tayo, tama? Yung lalo po yung mga nagwo-work sa ibang bansa, may mga sacrifices po kayo na dapat ngayon tulog na kayo, pero na-attend pa kayo ng training. Sinisingit nyo po yung oras ng pagbe-business sa time ng pahinga nyo, sa time ng work. Ganon din po nag-start si na Mentor Roan. Actually, part-time po ako nag-start sa IAM. Ito po ako. Hindi po kami si SpongeBob Bob at Patrick, no? Wala lang talaga kaming maayos na damit ni Mentor Han eh. Pero ito po ako, from 8 p.m. po na out ko sa trabaho, diretso na po ako sa opisina. Everyday po ako nagte-training. Kasi the mindset po kami before na kung gusto mo talagang kumita sa negosyo, kailangan aralin mo siya araw-araw. Kasi lahat naman po ng bagay inaaral, tama? 'Di ba? Yung even pag-work mo, bago ka naging diyan, bago mo na master yung work mo ngayon, inaral mo siya. So, ganun din po sa business, ha? Kaya wag niyo pong pagsasawaan yung mga ganitong mentorings, yung trainings. Yes po, everyday po siya. Hanggat hindi mo daw kayang ibagsak na kasing lupit ng binabagsak ng speaker, hindi ka pa marunong talaga. No, kailangan mo pa siyang attendan. So, ito po kami, no? Sabi ko nga po, from 8 p.m. na work, diretso po ako agad sa IM office. Wala nang pulbo, wala nang pabango, kasi wala na akong aabutan. 8 p.m. po yung training namin before. Tapos, meron pa po yung ma'am, meeting after meeting, pag-uusapan niyo pa po ano yung natutunan. May mga nagaganon pa po ba ngayon? Yung nagmamam, ayan, si na Mentor Aida daw, no? So, maliit lang po yung sacrifices ko kasi nasa Manila area lang naman ako. Pero everyday po ako sa office.
Sunday lang po wala kasi close po yung opisina. Kahit gusto mo pong pumunta ng office, close po siya. 'Di ba? Pero ikwento ko lang po sa inyo yung sacrifices before ni Mentor Hana. Naniniwala ako na isa si Mentor Hana sa may pinakamalaking resulta na kabataan sa I Am Worldwide. Tama? Hindi nyo po kasi nakita before yung sinacrifice niya. Imagine niyo 17 years old yan nag-start. From Laguna po every Saturday, 1,000 po baon yan. Kasi estudyante pa po yan na nag-start. Tapos yung 500, kinikip niya na kasi every Saturday, kailangan niyang lumuwas. Yun yung araw na kumbaga kinumit niya sa IAM para matuto. Kasi hindi naman po hindi niya kaya na everyday sa office. Kasi nag-aaral pa siya. Baka naman mapatalsik kami bilang anak. Alam mo, magkakutsaba pala kayo, no? So, every Saturday, lumuluwas po yan ng 4 to 5 hours. Papunta pa lang. Para umattend po ng isang oras na training. Mahirap? Mahirap madali. Sige nga po, pa-practice ng mga kamay natin. Mahirap o madali yung ginagawa ni Mentor Hana. Tapos, mahirap, no? Tapos, Sunday, uuwi na po siya. Babiyahe ulit siya ng 4 to 5 hours para makauwi. The next Saturday, gano'n na naman po yung routine niya. So, every week po, nagsasacrifice siya talaga ng time para matuto. Ganun po kalaki yung sinakripisyo niya, kaya ganun din kalaki yung resulta niya right now. Naniniwala kasi ako na kung gaano kalaki yung sinasacrifice mo, kung gaano kalaki yung effort na binibigay mo sa negosyo, ganun din kalaki yung ibibigay niyang resulta sa'yo. Hindi mo man nakikita right now, dadating yung panahon, dadating yung time, makikilala ka din, lahat din ng gusto mo, makukuha mo. 'Di ba? So hindi naman po tayo nangangarap para sa sarili lang natin. Nangangarap po tayo para sa mga loved ones natin. Tama? Baka kasi sabihin nyo po, ay pera-pera lang naman sila. Hindi po. May reason po behind kaya tayo gusto kumita ng pera. No? Ayan, amazing morning po. So ito po yung nag-start din, ang Unstoppable. Ang angel mentor po namin pareho is si Mentor Jean. Isa po sa pinaka-sexy at pinaka-maganda sa IAM, no? Walang ko-kontra, mens. Under tayo ng organization nito, no? Pero nung nag-start po kami, alam niyo po ba ang Unstoppable ay 9 lang nag-start? 2017, way back 2017. So isa po tayo sa mga leader ni Mentor G na part-time tapos mahiyain pa. 'Di ba? So ang nangyari niyan, even prayer means hindi ko mabigkas. Alam mo yung ganun? Pag pinagpe-pray ka, umiiyak ka na lang. Kasi hindi ka makapag-speak. Sino po ba yung katulad ko na mahiyain dito? Yung inisip mo din na baka hindi para sa'yo yung negosyo. Yung parang pang ano ka lang, pang ambag ka lang, baka pampadami lang talaga ako ng team. Ano mo ganun? Hindi ka makakausap ng tao. Sa office po, matatawa ka na lang sa akin. Kung saan mo ako makita, 'di ba, papasok ka ng opisina, makita mo ko sa gilid. Pag alis mo na sa gilid pa din ako. Sina Mentor Hana nakaikot na sa office, ang dami nang nakausap. Ako nandun lang para akong halaman. Kung pwede nga ako maging standy, naging standy ako dun. Ayun, ang daming mahihiyain, ang dami po makaka-relate sa journey natin, no? Pero, alam niyo po ba, isa sa mga nakapagpabigay ng confidence sa akin is through trainings. Araw-araw na pag-attend sa training. Kasi bibigyan ka po talaga ng value eh. Sabi nga po ni Mentor Jean, para daw, pag mahihiyain ka daw, kung gusto mo daw kumapal yung bulsa mo, kailangan kumapal muna yung mukha mo. Naniniwala kayo doon? Wala daw yung mayaman na mahiyain. Walang nagsasucceed na mahiyain. Doon po ako naniwala. So sabi niya, Kas, kailangan mo na maging makapal yung mukha mo. Pag makapal na yung bulsa mo, balik mo na yung pagiging mahiyain mo. Kasi hindi naman kita pipigilan doon. Diba? So, ganun lang din po ginawa natin. Wala naman pong masama sa pag-share ng business, no? Sobrang ganda po ng products natin, unang-una. Sobrang ganda po ng compensation plan. So, bakit ka mahihiya? So para po sa mga mahihiyain, tip ko lang, no, aralin po natin ng mabilis yung negosyo. Kasi ako po, yung reason ko bakit ako nahihiya, hindi po ako confident sa sinishare ko. Kasi baka pag may nagtanong, hindi ko masagot. Baka pag ganito na yung rebat sa akin, hindi ko na kayang ipagtanggol yung products, yung company. So inaral ko lang siya. Hanggang sa naging confident enough po ako. Hindi ako mayabang, minsan. Baka kasi yung confidence sumobra, naging mayabang naman, no? So confident enough lang po na mag-share ng negosyo, no? And okay lang po ba ito yung first part? Pasalamatan mo yung mga tao na nagdala sa iyo sa negosyo. Kasi naniniwala ako, hindi ka kabuti, nakakabuti, na sumulpot lang dyan. Yung bigla na lang, ay, part na ako ng IL. Diba? Nandito na ako sa opportunity na nakakapagpabago ng buhay. Meron pong isang tao na naniwala sa'yo na in-encourage ka, 'di ba? Na gawin din yung negosyo. Kaya ka nandyan, no? So pasalamatan mo sila.
So, ayan po ang aking angel mentor, yung nagdala po. 180 degrees talaga na bago yung buhay namin. Means kasi from ordinary employee po, si Mentor Hana, ordinary student. Alam niyo po yung kahit papano, hindi pa naman po tayo ganun ka-successful, pero kahit papano, ang layo na po ng buhay natin from dati. 'Diba? So, sabi nga po namin, nagbibiruan kami. Siguro kasi kung hindi mo kami nadala sa I Am World, ay baka ngayon, alam mo yung nasa province, kayo normal na buhay na nagpapadede, siguro ako ng anak ko ngayon. 'Di ba? Alam mo yung gano'n. Tapos alam mo yung laging mabunganga sa asawa, no? Pero kidding aside, mentor, sobrang layo talaga. Sobrang layo ng difference sa ginagawa namin before. So, pasalamatan mo yung angel mentor mo. Lalo pag bago ka pa lang, hindi ka pa nagkakaresulta, pasalamatan mo na ngayon yung angel mentor mo, mens, kasi dito talaga mababago yung buhay mo, lalo pag ginawa mo ng tama yung I Am Worldwide, no? And pasalamatan mo din yung mga top mentors natin, yung mga taong hindi mo naman upline, yung mga taong hindi mo naman angel mentor, pero kinakamusta ka, nalalapitan mo, pag chinachat mo, nagre-reply, nagbibigay ng advices sa'yo kahit papano. Pasalamatan mo yun, no? So, thankful kami kina Mentor Arian, kina Mentor Me, kina Mentor Peach, yung mga top mentors natin na parang naging kapatid, ate, nanay namin sa negosyo, no? Yung mga, alam mo yung pag nagkikita kami, nagbibigay ng advices, tapos ina-apply natin. Yun naman po yung pinaka dapat, no? And ayan, so ito po, yung partner ko po, no? Co-founder ko po si Mentor Hana. Kami po ang nagtatag ng Lions Family. Magkapatid po pala kami, no? Siguro hindi lang kami magkamuka. Diba? So, ayan po ang ating youngest achiever. And ito, mentors, unang-una pong tip ko is dapat klaro po sa inyo kung sino yung reason nyo, bakit nyo ginagawa yung negosyo. Katulad, bakit kayo nagtrabaho, bakit kayo nag-OFW, dapat clear po sa mind nyo, bakit nyo po ginawa as part-time at full-time ang negosyo natin. Kasi ang negosyo po natin, mahirap siya. Mahirap siya. Pero naniniwala ako, pag clear sa'yo kung sino yung why mo, kahit gano'ng kahirap, malalagpasan mo yon. Tama? Ang pagiging OFW, mostly po kasi ng leader ni Mentor Jonelyn ay OFW. Mahirap po mag-OFW, tama? Hindi ko po siya na-experience, pero na-experience po siya ng tatay ko. Alam niyo po yung ang layo niyo, yung ang dami niyong namimiss, lalo po yung may mga anak, aalis po kayo ng maliit pa yung anak niyo, tapos babalik po kayo, malaki na, hindi na po kayo close. Alam niyo po yung ganun. Pero hindi po nila alam na nagsasacrifice kayo para mabigyan sila ng magandang buhay. 'Di ba? May mga ganun pong hugot ang OFW. Yung parents niyo po tumatanda na kung ang OFW po ay bata pa. Aalis po kayo, bata pa yung parents niyo, tapos pagbalik niyo matanda na sila. Alam niyo po yung ganun. So mahirap po, mahirap nga magtrabaho sa Pilipinas, mas mahirap magtrabaho sa ibang bansa, na ibang lahi yung kasama mo. Tapos hindi iba kasi yung culture ng Pinoy tama? 'Di ba? So ayoko po magpaiyak ngayon, no. 'Di ba? Pero yun po, kailangan clear yung why mo. So kami po ni Mentor Hana, nag-start kami sa business, klaro talaga kung sino yung reason. So single parent po yung mama ko, naging broken family po kami. Eventually, nag-OFW yung tatay namin, pagbalik hindi na sa amin umuwi. So, tinatawanan na lang po natin right now, pero nung napagdaanan po namin yan, sobrang sakit din po. No, so totoo po yun. Literal, hindi na sa amin umuwi, may ibang family na pala, no? Pero hindi po ako galit sa mga OFW. Yun lang po yung bad experience ko. Kaya ayoko po nang nag-OFW yung mga loved ones ko hanggat maaari eh. 'Di ba? So, ayan po. So, sabi namin, kung hindi ka nabigyan ng magandang buhay ni tatay, kami na lang magkapatid yung babawi sa'yo. 'Di ba? So, clear po yan. Nakita po namin yung sacrifices ni mama. College student pa lang po ako, na broken family na kami. Si Mentor Hana po, nag-stop siya pag-aaral, hindi dahil gusto niyang mag-IAM, kundi dahil financially. Tapos po kami financial. Imagine niyo, mananahi lang naman yung nanay ko sa probinsya. Tapos titinda lang ng maliit na tindahan. Tapos ako nagtatrabaho dito, lahat naman po sa Maynila binibili. Alam niyo po yung ganun. So hindi namin kayang i-support yung college ni Bunso. So nag-decide po siya na mag-stop. Tapos gawin na lang po yung IM Worldwide. 'Di ba? So yun po yung kwento niya. And then, ang mama po namin, ang pinaka-negative na tao na nag-i-start kami. Sino po ba yung may mga negative loved ones? Yung kontra. Alam niya, sus, una lang naman yung yumayaman dyan. Power ka naman. Attend ka ng training, wala naman nangyayari sa'yo. Yung nina-negative ka in some point. Meron po ba mga katulad ko? Na may mga negative, si Mentor Mark daw, no? Wala, dinrap name na mens. Ikaw daw talaga, no? Yung yung magte-training ka, ito pa yung ano namin, nagte-training kami every night, no?
pag-uwi namin kung ano-anong maririnig namin sa nanay namin. Alam mo yung power na power ka sa office pagdating mo sa bahay, parang gusto mo na lang matulog ulit, no? Pero mentors, naniniwala ako na negative lang sila kasi love nila tayo. Hindi naman nila nakita kung ano yung nakita natin, tama? So ayan po no yung kwento ng ano namin. Alam ko far up yan ng Blast na hindi pa kami awardee ni Mentor Hana. Nakita niya talaga nung nag-start kami. Alam niya mahiyain ako, natatakot siya na walang mangyari, iniwan ko pa yung trabaho ko. So, kaya siya lalo na negative. Si Mentor Hana, pinapauwi na niya. Sabi niya, dito ka na lang, manahi ka na lang, magbantay ka na lang ng tindahan. Diba? Pero ang inano lang namin ni Mentor Hana, pinatunayan lang namin sa kanya ng mabilis. So, true result talaga. So, after a year, nagkaroon kami unti-unti ni Mentor Hana ng award. From walang award, nagkaroon ng award. Doon niya nasabi na, buti na lang na hindi kayo nakinig sa amin. So, para pa, po sa may mga negative loved ones, na comments, resulta lang naman katapat niyan. Pakita mo lang na may mapupuntahan at mapapatunayan ka talaga dito sa negosyo natin. Na may maipupundar ka, na may mababago talaga sa'yo. No? So, ayan lang po yung katapat niyan. Kaya huwag tayong magagalit sa mga negative natin, negative loved ones natin, especially yung family natin. Mahal lang talaga nila tayo. And ayaw nilang mapahamak tayo, no? So, instead na magalit ka sa kanila, patunayan mo na lang true results. Okay? So, I don't know kung magpe-play. Kung may pe-play ako sa inyo, ito po yung ano, yung masasabi mong worth it yung pinaglaban mo. Try ko lang kung mape-play po, no? Kung may sound siya. May sounds po? Ay, nakaharap. Ayan po yung reaction ng mama ko. Ano po yan eh, pagka-release ng car, diretso kami uwi ng Laguna. So kaya ginabi na yan. Ayan talaga yung genuine reaction ni mama. Kasi di ba uso po yung video-video. So, ako po, sabi ko, ang gusto ko talagang ma-emphasize sa video, yung reaction ng nanay ko. Kasi siya yung reason bakit ko ginagawa yung negosyo. Eh. So, umuwi kami, binidyohan namin yan. Dami yan, set up yan. Di ba? Nauna si na Mentor Bell, si na Mentor Bianca para i-video siya. So, sabi dyan ni Tita Betty, ilang lamok ba yung napatay mo na? Kasi ang dami niyang palakpak, di ba? Sa labas. So, ayan po yung reaction niya na from someone na hindi niya akalain na magiging successful sa people business kasi mahihain po ako, anak niya ako, kilala niya ako eh. Kilala niya hindi ako nagsasalita sa mga event eh. So, ganyan po, no? So, kaya tuwang-tuwa yan, mens. Kasi unang nagka-resulta si Mentor Hana eh, bago ako. So, ito naman po yung kay Mentor Hana. Pakita ko lang din po sa inyo, no? Hello guys! Lapit na kami Ayan sa po yung inuwi niya bahay. yung Mustang. Today, hindi pa alam ni Mama na iuwi na natin si Aria, our Mustang convertible. And nakaka-excite lang dito, no? Kasi, ay, sabi nga, di ba, make your parents proud. And ayun, pakita mo na, malapit na yung bahay natin. Naramdam na yan. May nakita na siyang kakaiba. Umiiyak na po, nauna po umiyak kanina. Ayan, no, literal na nakapambahay pa, mens, no? Umagang-umaga yan, eh. Madaling araw po kami nagbiyahe para i-surprise yung parents natin. So, gusto ko lang po kayong iwanan sa deepest why kasi yun yung first na gusto kong i-emphasize sa inyo na kailangan klaro po yung deepest why nyo. Na kung sino po yung reason nyo, bakit nyo ginagawa yung negosyo, sila po yung pinaka magbe-benefit pag nagiging successful na kayo.
either negative man yan ngayon, kung ano-ano man yung sinasabi sa inyo, pero pag naging successful kayo, sila yung pinakauna yung mababawian. Pag naglabas kayo ng sasakyan, sila yung una yung maisasakay, sila yung una yung maigagala, pag chumecheque na kayo, sila yung una yung matitreat, di ba? Mabibili ng gusto nila, hindi na lang yung mga needs, hindi na lang needs, pati wants na, di ba? So, ayan po, yung naging negative person sa amin ni Mentor Hana, tinuloy-tuloy lang namin yung business. Alam mo yung papasok lang sa isang tenga, labas sa kabila yung sinasabi. Now, sobrang saya po niyan. Actually, luluwas siya bukas kasi magbe-birthday si Mentor Hana. Imagine niyo yung ganung problema. Saan ka sasakay na sasakyan? Saan ka tutulog na kondo? Alam mo po yung ganun. Kasi magkaiba pa kami ni Mentor Hana. So, ini-encourage ko po kayo, lalo po sa mga negative loved ones, yung may mga naririnig. Ano lang po kayo, tuloy lang. Kasi sobrang sarap po bumawi sa parents. Kung anak mo naman yung reason mo, bakit mo ginagawa yung negosyo, sobrang sarap po bumawi sa anak. Kung OFW ka na ito yung ano mo, parang way mo para makauwi ng mas maaga, tuloy mo lang yung pag-I am worldwide mo kasi for sure, ikaw na yung next na uuwi at magfo-full time. Kasi kaya nang i-provide yung sinesweldo mo dyan ni I am worldwide, no? Sarap kasi kumikita ka ng same amount pero kasama mo yung family mo. 'Di ba? So, tuloy lang po tayo, no? So, sabi dito, when the why is clear, the how is easy. So, kahit gaano man po kahirap, lahat naman po ng ginagawa natin mahirap, tama? Wala naman pong madali eh. Walang madaling way ng pagkita ng pera. Walang madaling way ng pag-abot ng pangarap. 'Di ba? So, isa din po si I Am Worldwide sa mahihirap gawin kasi marami po tayong kailangan i-sacrifice. Pero isa po si I Am Worldwide sa pinakamabilis na magbibigay ng pangarap po natin. Na? So, ayan po siya, no? And eto po, pakita ko lang po din yung journey natin. Sabi ko nga po sa inyo, ang mga top mentor po na nakikita nyo right now, may mga pinagdaanan din po yan. Nag-start din po kami sa isa, dalawa, tatlo. Kung ikaw nag-i-start ka pa lang ngayon, tapos inaano mo na Mentor Johnny Lynn, parang hindi naman ako makakabuo ng team. Mentor Johnny Lynn, para sa akin ba to? Baka nag-question ka na din ng ganon. Diba? Or may mga leader ka na pero uunti, ayaw pang dumami. Ginagawa ko naman po lahat. Bakit ayaw dumami? Baka nagaganon ka na kay Mentor Johnny Lee, no? So kami po ng Lions Family, nag-start lang po kami sa 4. Kasi OFW pa that time si Mentor Sheila. So ito po yung journey namin ng 2017 to 2019. So una po niyan, kami lang ni Mentor Hana, tapos nadagdag si Mentor Bell, tapos nadagdag si Mentor Ryan, tapos si Mentor Sheila na. Pero 27 to 2019, kami lang po yung magkakasama. Te-training kami, bababa kami. Yung pinakaunang picture po, sa tent po yan sa Bulacan. Nag-i-start po kami ng Bulacan team. So, hindi po smooth lahat. Dati po, pag gusto mo mag-build ng province, kailangan nandun ka sa province na yun. Naranasan namin, tumutulog kami sa tent kasi wala naman kaming ibang tutulugan. Bumili kami ng tent, malaking tent, kasya kami lahat. Tapos, umaga tanghali magtutok kami, tapos gabi kakain kami sabay-sabay, tapos magme-mentoring kami dun sa mga taong hindi nagjo-joy. 'Di ba? Alam mo yung gano'n. Mamaya makikita niyo po yung journey ng Bulacan, no? Pero ito po kami na nag-start. Baba kami ng Tarlac, meeting kami, baba kami ng Nueva Ecija. Ganun po yung nangyayari before. No? Na ngayon, bumabalik na siya unti-unti, pero hindi na po ganun kahirap. Dati po, imagine niyo bumababa kami ng province, wala pa kami enough money. Kasi hindi pa naman pumabili yung barley that time, ng 2017 to 2019. No? So, sobrang hirap pa pong mag-network. And then, ayan po, nagkaroon po ng pandemic. Yan, pandemic 2020, wala po nakatakas dyan, no? Pero dyan po mas naging solid yung team natin kasi sumama na po sa amin si Mentor Sheila. Para po sa mga hindi nakakaalam, si Mentor Sheila naman po ang negative person ni Mentor Ryan. So, nung nag-i-start si Mentor Ryan, hindi naman po siya negative, hindi rin siya supportive. Wala siyang sinasabi about kay Mentor Ryan. Lagi niya lang ina-encourage na bumalik si Mentor Ryan sa ibang bansa. Kasi magkasama po sila before sa Saudi, no? So until pandemic 2020, nung kinailangan namin ng help niya na sa Ate Sheila para mas mapalaki yung Lions, kailangan ka na talaga namin. So dyan po nag-start yung mga meeting. Ayan po, no? So dyan po mas naging solid, no? And then ito, 2022 nung pwede nang lumabas, so lumalabas kami ng Lions, ng core. And then ayan, na-complete kami. First time po namin makomplete. Ngayon po full-time na din si Mentor Sheila, no? So 2021 yan. And then, eto, 2022, nangyari po, nadagdag si Kuya JR Santos. OFW din po si Kuya JR from Dubai para po sa mga OFW, no? And then, ayan po yung ano namin, yung journey namin. Mas nakompleto po kami, no? And then, 2023, kung mapapansin nyo po, ito na po yung duplication, delegation, and building new leaders namin.
Diba? So mapapansin nyo, sina Mentor Ryan, Sheila, nagbibuild na din sila ng bago, sina Mentor Bell, nagbibuild na ng bago. Hindi na po kami madalas magkasama-sama. Mentors, ito lang yung gusto kong iwan sa journey na to, no? 1, 2 years, okay lang po kayo yung magkakasama ng leaders nyo, pero wag nyo pong hahayaan na mas matagal kayong magkakasama. Kasi ibig sabihin po nun, hindi nag-grow po yung grupo natin. Na ano po yan, kwento po yan namin ni na Mentor Jean kasi palagi po kaming buntot ni Mentor Jean nung nag-i-start, mga 2016 po, 2017, ganun. Sabi niya, dadating yung point, hindi niyo na ako makakasama. Tapos kami hindi namin matanggap. Hala, bakit? Bakit ano? Kasi nag-start, tayo-tayo dapat hanggang sa dulo. Hindi pala tama yung ganun. Ibig sabihin pala, hindi tayo lumalaki pag ganun. Pag gusto mo pala na laging kasama yung mentor mo, ibig sabihin, ikaw mismo, wala kang binibuilt na grupo. 'Di ba? So, kailangan 1 to 2 years bigyan mo ng time yung team na binubuo mo or yung mentor mo, hayaan mong i-duplicate ka 1 year to ika-second year mo, mag-build ka ng sarili mong team, tapos third year mo, hayaan mo silang mag-build ng panibago nilang team. Ganun po yung way talaga ng network marketing. No, kailangan talaga nagde-delegate at nagdo-duplicate tayo. Kasi pag ikaw lang ng ikaw, mens, hindi lalaki man yung organization mo, pagod na pagod ka. Okay? So, ayan po, mapapansin nyo, kahit ako po at si Mentor Hana, now nagbi-build po kami ng new line of leaders. Kasi ang lulupit na po ng mga na-build natin, tama? May sarili na pong palo. Nanganak na nga po ng Lions Believer, ng Conquerors eh. 'Di ba? Ng Warrior Angel. So, ang dami pa po. Ang dami pa sa sub-team. Ang dami ng sub-team sa atin na under, no? And then, sabi po dito, great leaders are not the best at everything. They find people who are best at different things and get them all on the same team. So ito po yung yung advantage pag may core leader ka. Kasi wala pong perfect na tao. Naniniwala po ako na even si Mentor May, hindi po siya perfect. Kaya kailangan niya ng core. 'Di ba? So kailangan mo din, ikaw, lalo tayo na nagsisimula pa lang, kailangan natin ng mga makakatulong sa journey natin sa I Am Worldwide. Huwag mo suluhin, means no, yun yung goal mo. Una, magbi-build ka ng grupo, hanap ka ng marami, parami ka talaga muna. 'Di ba? Ano muna, quantity over quality. Parami ka muna tapos pili ka ng ka-core leader mo doon. So, ano din po 'yan, ang core leader po ay filtering. So, wag ka pong malulungkot pag may mga nawala, 'di ba? May mga nagpaalam. Okay lang po 'yun, no? And then, ayan po siya. Tapos, hanap ka. Yung weakness mo, hanapin mo sa iba. Yun yung strength dapat nila. 'Di ba? So, wag ang pipiliin mo na core ay weakness mo na, weakness pa niya. So, walang mangyayari po sa inyo na gano'n. Baka mamaya S ka na, tapos ang hahanapin mo S person pa. So, walang nangyari. Dapat pag S ka, ang hanapin mo DIC. 'Di ba? Ganun dapat siya para ma-perfect mo, no? And then, ito po, yung journey namin sa Bulacan. So, nandyan po kayo ha. Hindi na po namin kayo first hand na mentor, pero nandyan po kayo sa journey na yan. So, ang Bulacan po natin ay binabaan natin. Every 2 weeks nandun po kami. Ano po kami, talk. Alam niyo po yung parang sinasako tapos tinataktak sa harap mo. Ay, may mentoring pala. Yung ganun. May pera palang ilalabas. May talk pala to. Negosyo pala to. Ganun po yung way ng inviting before. Alam niyo po talaga yung literal na nahatak. 'Di ba? Pero diyan po namin nakilala si Mentor Darrell, si na Mentor Nika, na mentor niyo na po, no? And then, ito po yan. May journey po yan, no? So, sabi ko nga po sa inyo, umaga, tanghali, hapon, nagtotok kami gabi, kumakain po kami sabay-sabay. Ayun si Mentor Nika, no? Bully si Mentor Nika no nag-i-start. Diba? So, ayan po, no? Sabay-sabay kami. Mentors, hindi pa mga member yan, ha? Pero ganyan katsaga si Mentor Ryan. Diba? Kahit hindi pa member, talagang tinitreat niya na as a member, no? Tapos, after po nun, hanggang madaling araw, nagme-mentoring kami. Binabagsak na namin dyan yung DISC, manual. Imaginein mo, hindi pa yan mga member, ha? Pero yung vision, pinapasa na namin sa kanila na kayo yung mag start ng malaking Bulacan Lions. And right now, mens, ang Bulacan Lions ang isa sa General Lions na kasi kayo ngayon eh. Ang General Lions ngayon ang pinakamalaking team sa Lions family. Andun kayo lahat eh. Tama? So, andyan po si Mentor Nika na saling kit-kit before. Sino mag-i-imagine, no? na hindi nakikinig ng presentation, Mother Warrior Angels nyo na ngayon. Na kung hindi siya nag-join, wala po kayong lahat ngayon. Tama? Maybe nasa ibang team kayo. Naniniwala po ba kayo sa ganun? Na lahat naka-align? Diba? Kung hindi na-join si Mentor Nika, possible nasa IM kayo. Yes, makikita nyo yung opportunity. Pero possible hindi kayo sa team na to. Diba? So, pasalamatan nyo din po si Mentor Nika. No? And then, ito na po, hindi na siya updated. Ito na yung elites. Yung journey na yon, yung even 5-6 hindi po malabas para sa mga
mga members po natin, no? Alam mo yung kahit ilang talk kami, 2 buwan po kami inabot bago kami nakapagpapiin sa Bulacan. Pero imagine niyo po, ito na yung elits nyo. Hindi na siya updated kasi may emerald na na bago, tas may diamond na under po ng general, si Mentor Naomi, no? So ayan po yung Conquerors, lumabas na under generals, andyan na po yung Warrior Angels, 'di ba? General King Lions, tapos andyan na po yung Conquerors, may diamond na po kayo, si Mentor Elsa, emerald na po, no? Andiyan na din yung Lions Believers. So, nanganganak na po siya, no? Sabi ko nga po, hindi man po namin kayo first hand na na-handle, andyan po kayo sa journey na yan. So, alam ko, under Lions Believer, nandyan pa yung team ni na Mentor Edward, ni na Mentor Marie Chris, iba't iba na po, no? So, nanganganak na siya ng nanganganak. Kaya apo na namin kayo sa tuhod, eh. 'Di ba? So, ito po, under ng journey na yon, yung 2 months bago nakapagpa-on the spot, sinong mag-aakala dun pala manggagaling ang ating US Diamond? Na kung sumuko pala that time si Mentor Ryan na hindi kami nakakapagpapiin 2 buwan. Imagine mo yun. Na ngayon pag nagtok tayo on the spot, no, na-experience niyo po ba yun? 'Di ba? Hindi niyo pa na-experience yung 2 buwan kayo nagtotok, wala nagpapiin, tama? So kung kayo yung nasa journey namin, baka sumuko na kayo, baka nainip na kayo, ano ba yan? Ang hirap naman ng negosyo. Pero hindi po yung sinukuan ni Mentor Ryan, kaya may diamond right now. Kasi andun yung journey na yon, no? Nandito din po ang ating latest Emerald. Okay lang po ba? Pa-congrats natin. Yung Emerald po natin na nandito, si Mentor Elsa, no? Tahimik lang means pero nag-iingay yung resulta eh, no? Yun talaga yung malulupit. Tingnan sino yung tahimik, sila po yung maiingay yung resulta eh. 'Di ba? So under po ng may mga kumita na din po. Hindi ko na nahanap yung iba yung circle, no? So andyan po si Mentor Mark, ang inyong father Lions believer, no? Andyan din po yung newest natin na napakabilis na leader natin, na Sapphire na din si Mentor Ronnie. So nandito na din po si na mga Mentor Delilah, ang dami na din pong kumita. 'Di ba, sa negosyo na dati bago kami kumita ng 100,000, ako Diyos ko, napakahirap, 'di ba? Pero ngayon sobrang bilis na lang kasi may yung compensation plan natin sobrang ganda, no? And then ito, yung inyong Mother Lions Believer, 500,000 na. 'Di ba? So, congrats naman po natin si Mentor Johnny Lynn, no? Isa po 'yan sa napakasipag talaga na mentor. Hindi ko pa siya sinasabi kasi team niya 'to. Sinasabi ko siya dahil nakita po talaga namin, 'di ba? Ayun nga po, nabuntis, nag-unbox pa din. Imagine niyo po yung gano, nagme-mentoring pa din, nag-IBP pa din, hindi naging hindrance yung situation niya, no, para hindi gawin yung negosyo. So si Mentor Elsa po, yan, congrats din natin. And then mga Millionaire Circle, andyan po si Mentor Marie Chris, 'di ba? Congrats po natin si Mentor Marie Chris. And syempre yung ating tatay at nanay, no, si Mentor Edward at si Mentor Annalyn, grabe, mga part-time ginagawa yung negosyo. Tapos ibang klase yung income, 'di ba? So kung ikaw bago ka pa lang, ikaw na yung next. Type mo naman diyan, I am next. 'Di ba? Ikaw na yung susunod na milyonaryo. Hindi lang po 'to pang full-time eh. Dapat kahit part-time ka, basta full-time by heart, iba yung ibibigay na balik sa'yo ng negosyo. Kasi nakita ko po kung gano'ng kasipag sina Mentor Edward at sina Mentor Marie Chris, parang hindi na po sila natutulog. Alam niyo po yung gano'n. Hindi gusto mo tanongin, natutulog pa ba kayo, mens? Di ba? Lagi nagsasend, may mini-meet, may tinutok, may kinu-close deal. So, ganun kasipag. Kaya ganyan din yung kapalit, no, sa negosyo natin. And ayan, may mga townhouse achiever na din po tayo. May mga car achiever na din po tayo na hindi na siya updated, no? So, yung mga ordinaryong tao, sabi ko nga po sa inyo, sa Pilipinas, ang hirap maglabas ng kotse, lalo pag empleyado ka. Kasi isipin mo pa lang yung panggas. 'Di ba? Parang yun na yung buong sweldo mo, 'di ba? So, magkano ang gas per week? 'Di ba? So, because of I Am Worldwide, ang dami din pong nabigyan ng opportunity. 'Di ba? So, yan po yung kwento ng General Lions na nandyan po kayo. So, kwento naman po to ng OFW namin. That time po kasi wala pang mga ABC. So, tingnan niyo po, no? Hindi ko alam kung ano yung naging kargador ba kami dyan. 'Di ba? So, yan po yan. Nag-start po kami ng Dubai. Wala pong IBC pa. Kahit anong IBC, wala pa international. So, eto naman po para sa mga OFW, no? Gusto ko lang po maging grateful and thankful ka para sa mga mentor mo na nagpa-process dito sa Pilipinas. Kasi immense na experience ko talaga yan. Hindi talaga siya madali. As in, sobrang hirap. Kung pwede lang talaga ipakita ko sa inyo kung ilang muscles yung nabigay sa amin yan, ilang kalyo, ilang dugo yung naano sa kamay namin yan. Pero ganyan po yung nagiging sacrifices ng mga mentors nyo dito sa Pilipinas, no? So, ayan po, ito naman yung kapalit ng pagbibuild ng OFW. Pero I encourage you, lalo OFW ka,
recommend ka ng family member mo na magpa-process sa'yo dito sa Pinas. Kasi hindi naman talaga siya gawain ng mentor. Yung pag-unbox, yung pag-claim ng remittance, tulong siya, 'di ba? Pero hindi siya role talaga namin. 'Di ba? So, kung nag-i-start ka pa lang, pwede. Pero kung tumatagal ka na at dumadami na yung leaders mo, bigay ka na ng representative or ikaw na mismo assign ka ng mga taga-claim, taga-unbox kasi hindi namin siya gawain. No? So, be thankful and grateful lang. Alam ko marami pong nagpapadala dito. Sina Mentor Mark, imagine niyo L3 na yung inaarkila para lang maiuwi yung produkto nyo. Ganun kayo kalakas. Di ba? Pero, I encourage you, kung may mga family member kayo, kung may pwede kayong utusan, help din natin yung mentor natin, no? Kasi ang mentor natin is kailangan din mag-build yan, no? So, kung nakakain na yung time ng pag-unbox, kailangan na natin mag-take step para mag-help din. Okay? So, I encourage you, lalo pag may leader ka na, lumalaki na yung grupo mo, ikaw na mismo mag-initiate. Diba? So, ano pa yan, mens? Nauso po before yung promo. Alam niyo po yun? First promo po ng IAM, even maintenance promo. Wala na kasi siya ngayon eh. Alam niyo po yung kakapadala lang. 3 days kami pumila nun eh. First day ang haba, tapos hindi kami nakakuha ang products. Ganun po yung realidad ng buhay sa IAM Worldwide ah. Tapos babalik kami second day, pipila na naman kami hanggang alas 8 ng gabi, tapos wala na naman kami makukuha ang produkto. Tapos third day, pipila kami alas 8 hanggang alas 8 ng gabi. May makukuha kami partial, di ba? Tapos babalik na naman kami. Ganun po yung reality na na-experience sa mga mentor. Tapos alam niyo yung malupit, tatawag na yung mga leader, hello, asan na yung products ko? Pagpahingahin mo naman yung mentor mo. Sabi, iyak talaga kami kay Mentor Jean noon. Mens, okay lang ba announce po kayo sa GC? Hindi pa po namin nakiklaim. Naiintindihan naman namin na wala pang trust masyado. Lalo po yung mga bago. Kaya yung part po natin na tayong matatagal na leader, especially yung mga OFW, tayo po yung magpaunawa dun sa mga bagong leaders natin na it takes time talaga. 'Di ba? Ito sinisingit lang din talaga ng mga mentors natin. Kasi ibang klase talaga pag nag-unbox ka minsan isang araw. Alam mo yung 24 hours mo nag-unbox ka na lang. So wag po tayo magmamadali na and then kamustahin po natin yung mga mentor natin. Okay lang. Every time po na may tayo pasuyo, kamustahin muna natin. Mens, kamusta po? Yung mga ganun simple lang. Tapos, pasuyo po tayo. Wag po natin kakalimutan yung word na, mens, okay lang po ba? Favor, pasuyo. Wag tayo yung utos. No? Kasi, hindi po staff yung mentor, no? Okay, sana kung sa staff ka nagpapaprocess na. Pero hindi po ako galit. Na po lang siya. Na-experience ko lang po siya. Kaya gusto ko po sa inyo, i-share. Diba? Na mahirap po siya. And simpleng thank you lang. And then simpleng approach lang ng mentor. Enough na yun para mapawi yung pagod namin. Diba? So, ayan po siya. No? And then, because of that journey, nakakreate naman po tayo ng Flame Lions. Ayan po yung sa Dubai nag-start. So, si Mentor JR po yan, Emerald Elite Executive na natin. Tapos, sobrang dami na po. Nag-start lang siya sa Dubai. Meron na siyang Canada, US. Ang dami na pong branches, no? So, for sure, kilala nyo din naman si Mentor JR. Nandiyan na din po yung youngest sapphire po natin, pero alam ko hindi na siya youngest ngayon eh. Kasi may nakabit na sa kanya. And then, ayan, sina Mentor Ralph, nabunot din po siya sa Project 001. Tapos may, yung si Mentor GR mismo, Millionaire Circle na po, no? May mga townhouse achiever na tayo. Pag OFW kasi gusto ng bahay, tama? Mas gusto nyo po yung bahay. So, yan po yung ininvestan ng dalawang OFW, no? Kasi ang sasakyan nga naman po is, hindi nyo naman masasakyan. Lalo po nandyan kayo sa ibang bansa. Pero pag may IBC po dyan at may mga leaders kayo, ayan, encourage you, maglabas din po kayo ng car para mapuntahan niyo po sila. Para sina Mentor Edward po tsaka si Mentor Annalyn. Di naman nila kailangan maglabas ng kotse, pero naglabas sila para mapuntahan yung mga leaders, makapunta sa IBC, makapagpadala ng produkto. Mas madali niyo pong nagagawa yung negosyo pag naglalabas po kayo ng sasakyan. No? Kaysa po magta-travel kayo, no? Gastos pa talaga. Diba? So, ayan po, may car achiever na din po. Ito po ay Seaman. So, ang kotse po ay ang gumagamit asawa niya, papunta ng IBC Bacolod. So, balik-balik po, tapos nagdi-deliver na sila. Ang na-share niya before, actually hindi nila kailangan ng sasakyan kasi province sila eh. Tapos, hindi naman palalabas yung asawa niya. Kaya lang, dumating yung point, nagkakaroon sila ng ng leader na hindi mapuntahan ng travel. Alam mo yung sulok-sulok talaga ng probinsya. So, nung naglabas sila ng kotse, napuntahan nila yan, tapos nahatidan nila ng produkto, no? And then, ito naman po yung kwento ng Laguna natin. So, kay Mentor Bell naman po yan. Ito naman po ang batch ng namin, empleyado.
'Di ba? So, ayan po, every Wednesday, nababa kami doon ni na Mentor Hana, 3 kaming babae, tapos nag-IBP kami, nagtoto. And because of that journey, mens, nagkaroon ng mga sapphires, nagkaroon ng mga half a million earner, si Mentor Bell mismo, 1M. Si Mentor Bell po ay classmate ni Mentor Hana, no? And then may mga car achievers na din. Isa pa to sa mga OFW na merong sasakyan, sina Mentor Christian and Mentor Mary Grace. Ang kwento po niyan ay may cancer po si Mentor Christian. So may mga leaders po kasi tayo na may mga sakit at nakikita lang ang barley tapos ginagawa na yung negosyo, no? So yan po yung kwento ni Mentor Christian. Because of barley, mas na-extend po yung life niya. And now, hindi na siya nagkikimo, alam ko. 'Di ba? So, continuous na lang siya nagtitake ng barley. Ang lakas po niyan mag-barley, mens. Kasi kahit ikaw naman, ikaw na-extend yung life mo because of that product, iaano mo talaga siya. Yun na yung gagamitin mo for the rest of your life, no? And then, because of that, ano din, the testimony, nag-share na sila sa mga kaibigan nila. Kasi marami din siyang kakilala, yung nagpakimo siya. Ang dami niya na-meet dun sa mismong hospital na kailangan din ng produkto natin, no? And then, eto, pandemic, mens. Etong hanggang ngayon na-experience to ng ano ng mga mentors nyo. Grabe, grabe. Ito yung problema namin ng pandemic. Paano namin iuuwi yan? Ang liit ng condo namin. Ang sasakyan namin sedan. So, nung pandemic po, 4 na beses kami bumabalik sa office para lang mahakot yan. Alam niyo po yung mamimili ka na lang kung sa karton ka ba hihiga o sa sahig. So, alam ko na-experience na yan ng mentor Jonilyn. Yan po yung proof na lumalaki talaga yung team. 'Di ba? Grabe, hindi na lang isang box yung hinahakot mo, hindi na lang 48 boxes. Alam mo yun, talagang libo-libo na yung hinahakot mo. And ano po yan, siguro sa isang linggo, thrice a week po kami humahakot. 'Di ba? Tapos papadala pa namin. So imagine niyo po, no, sobrang lakas po natin nung pandemic. Kasi nung pandemic po na-open yung mind ng mga tao. 'Di ba? And then ito po yung na-create niya. Kaka-update ko lang po nito nung July. Papa-update ko na naman siya ng ng August. Ganun po kalapit yung mga mentors natin. No? Kaka-insert lang kay Mentor Mark at kay Mentor Luz dyan. Tapos i-upgrade mo na naman sa red. Pero thank you Lord, good problem po. No? Wala pa si Mentor Naomi kasi ginagawa pa po ng artist. Hindi na po alam ng artist natin paano tayo pagkakasya. Kasi meron na po tayong 2 diamond. Meron na po tayong 4 emerald, meron na po tayong 6 ruby, tapos 47 sapphires. Sabi ko, kailangan mo pagkasyahin yung mukha, no? Diba? So, ayoko may maiiwan, no? So, ayan po yung na-create ng pandemic. Millionaire Circle po natin, si Mentor Naomi po, 3M na. Nandyan na po si Mentor Marie Chris at si Mentor Edward, no? Hindi pa natin nalalabas yung poster na yan. So, ang dami na din pong kumita because of this business, no? And then ayan, mga car achievers po, balik ko lang din, no? And siguro mens, magbibigay na lang ako ng tips paano po natin na build yung Lions family para po sa mga nagbi-build ng team. Okay lang po ba? So meron po ako sinabi dyan, the most powerful leadership tool you have is your own personal example. Para po sa mga leaders, ganito po kasi yung nangyayaring scenario eh. Minsan nakatingin tayo lagi sa upline natin. Tama? Tama? But not knowing tayo mismo may downline na sa atin din nakatingin. 'Di ba? So, means kahit hindi pa na-achieve, minsan kasi ang scenario natin, ay hindi pa naman na-achieve ni mentor kaya hindi ko pa i-achieve. 'Di ba may mga ganung mindset yung mga leaders? Not knowing, meron palang mga taong nakaasa din sa kanya na pag siya yung nakahit, doon pa lang nila masasabing kaya din nila. So sabi po dyan, no, basta may leader ka, I'm not talking about your upline, I'm talking about you, yung may isa o 2 leader ka na pababa. Mentor ka na nun, no? So sabi po dyan, the most powerful leadership tool you have is your own personal example. Pag may leaders ka na, kahit isa o 2 yan, mentor ka na. So kailangan pakita mo sa kanila, 'di ba? Mag-result ka, huwag kang matakot mag-resulta. 'Di ba? Kasi si I Am Worldwide naman na magpo-provide ng lahat. No? And then, ito po, no, leaders must be close enough to relate to others but far enough ahead to motivate them. Result speaks po talaga. 'Di ba? So, kailangan advance po. Lahat po ng mentors, kailangan advance tayo sa mga leaders. Kasi tayo nga po yung magpapakita ng buhay na gusto nila eh. Tama? So, kailangan as a leader, I challenge you, mens, magresulta ka. I'm not talking about bigger results, kahit small steps lang. 'Di ba? Yung every week, maglabas ka ng cheque. Tama? Every week, every day, magkaroon ka ng talk, magkaroon ka ng DR, magkaroon ka ng bentas. Simulan mo sa ganun. Lalo po pag bago ka palang nagbi-build. Pag medyo matagal ka na, every week maglabas ka ng cheque, maglabas ka ng income pang motivate na pag ito ba yung ginawa nila, anong mangyayari sa kanila. 'Di ba?
Pag medyo 6 months to 1 year ka na, labas ka na, mag-hit ka na ng rank up, maglabas ka na ng kotse, di ba? So level up po. Dapat habang tumatagal ka sa IM Worldwide, mas lumalaki yung resulta mo. Okay? Hindi lang taon yung nadadagdag sa atin, no? So, ayan po, no? And then, ito po, kami ni Mentor Hannah, actually, challenge din po talaga sa amin yan. So, doing this business, no, hindi po kami combine, magkahiwalay po kami ng account. Si Mentor Hannah po, kumita na ng 6 million, tayo po ay 4 million. So, kung i-combine namin, 10 million na yung nabigay ni company. Income alone lang po yan, ha? Wala pa po yung mga incentive na na-hit namin. Diba? So, because of that, kasi sinimulan natin eh. Tama? Ako po, as person talaga ako, mahihiyain ako. Takot ako sa result at responsibility, mens. Ang dami nag-type kanina. 'Di ba? Natakot sila sa yung sobrang mahihiyain sila. Pero wala po kasi sa personality. Pag binigyan ka po ng grupo, kailangan mo po maging dominant sa result din. 'Di ba? So hindi siya excuse. Ang tagal ko po naging excuse na, sige, si Mentor Hana na muna kasi siya naman yung dominant eh, no? Kaya tayo napag-iwanan din sa result and ayoko po mangyari yun sa inyo. Okay? And then because of that, means nakakreate tayo ng mga millionaires under us. Kasi tayo lang yung nagki-clear ng way eh. Para mabilis na sa kanila yung pattern. 'Di ba? Parang pag-ano lang yan, mens. Pagpapajade, nung na-enhance na ni na Mentor Ryan and Sheila yung bagsakan, ipinasa sa inyo, tama? Kaya ngayon, sobrang bilis niyo po magpa-jade eh. 'Di ba? So, ganun lang din po yung result. Tayo po yung unang mag-hit as a mentor, tapos kailangan may susunod talaga. Okay? So, ganun po siya, no? And then, ito, first car. Alam niyo po ba, issue pa yan sa province. Bakit kayo magkapatid? Tigisa pa kayo ng sasakyan na nilabas. Wala naman silang sasakyan doon. Alam mo, hindi naman sila yung magbabayad ng sasakyan namin. Dami sinasabi. Di ba? Pero, ano po mentor tayo eh. Kailangan natin ipakita yung nabibigay talaga ng negosyo. And sabi ko nga po sa inyo, car is a tool para mas mapalaki yung business natin. 'Di ba? So sa doing this business, si Mentor Hana naka-Mustang top down na po. 'Di ba? So youngest po 'yan, no? And dahil po ayan, nakahit din po tayo ni Mentor Ryan ng free wheels. So, yung mga incentive din, kailangan isa ka sa mga una nag-hit kasi mentor ka na, no? And then, because of that, merong mga sumunod. Kasi na-clear natin eh. Kahit anong personality, may dominant dyan, may I dyan, may S dyan, may C dyan, pero nakapaglabas ng sasakyan. Andiyan si na Mentor Edward at Mentor Annalyn, no? Kahit OFW ka, wala ka dapat excuse. Kahit estudyante ka, kahit bago ka pa lang mag-full-time, si Mentor Naomi, part-time, naglabas ng sasakyan. Wala ka nang magiging excuse, mens, part-time lang ako. May nakapaglabas ng part-time. Diba, mens, OFW ako, may nakapaglabas ng OFW. Mens, full-time ako. Dapat mas maglabas ka kung full-time ka. Mens, bata pa ako. Mens, may naglabas 17 years old. Diba? So, dapat sa result, wala kang excuse, no? And then, ito po, unang-una, mens, na tips ko, tatlo lang po to na, sa pagbibuild ng grupo. Kasi naniniwala ako na ang resulta to follow yan pag malaki yung organization mo. Naniniwala din po ba kayo doon? Sino po dito yung may malalaking team na? Yung may mga name na kayo, may mga sub-teams. Ayan, open natin. Ayan. Sino-sino po dito? Okay lang ba pa-comment yung mga name ng team nyo? Bukod sa Lions Believer po naniniwala kasi ako marami ng sub-team ang Lions Believer. Team Diamond Eagles. Parang team ni Mentor Ika Team Eagles. Diba? Team Dreamer si Mentor Elsa. Sige ba po? Yung pag-create po ng sub-team, ine-encourage ko po kayo, pag may 10 na kayong active to 20, create na po kayo ng sub-teams. Para mas makilala na po yung leadership nyo, no? I am Falcon, Masterpiece, no? Yan. So, unang-una po, no, sa pag-create po ng leaders, pagpapastay ng leaders, at pag-build ng leaders, mahalin mo muna sila. Kasi naniniwala ako, lahat ng mahal tumatagal. Diba? Pero wag mong jojowain. Yun yung pinakaayaw ko. Nililiteral kasi yung pagmamahal. Sabi kasi ni Mentor Rohan, mahalin daw eh. Ginawa ko na, miss, inasawa ko pa. Diba? So, mahalin mo lang sila. Sa pagmamahal po, ang kailangan lang dyan, know what they really want. Kasi iba't iba po tayo ng reason bakit po tayo nag-join sa IM Worldwide. So, yung iba gusto lang talaga ng produkto tapos ini-insist po natin na mag-network. Yung iba gusto naman mag-network tapos ini-insist natin mag-take ng products. Alam niyo po yung gano'n, hindi po kayo mag-meet. So, kailangan sa mga leader po natin, kailangan natin tanungin, ano po ba talaga yung gusto nilang mangyari?
So, meron po kayo dapat, after po mag-join, may ganito kami, sa new leaders na binibuild namin. Meron kaming orientation. Tapos, pag-i-speakin lang talaga namin sila. Tapos, tatanungin namin, anong plan mo sa IAM? Gusto mo po ba na mabawi lang yung capital mo for this month? Gusto mo po ba mag-just for you? Gusto mo po ba mag-give me 5? Para alam po namin yung help na mahe-help namin. Kasi mamaya baka ini-encourage ka namin umattend palagi ng training. Hindi naman pala ang habol mo ay negosyo. 'Di ba? So, mamasamain mo talaga yon. So, kailangan mo i-ask yon. No, ano ba talaga yung gusto? May mga gusto po yung tao. Especially yung iba gustong makauwi. Ito yung magiging way nila para makauwi. Yung iba gusto makapag full time. Yung iba naman gusto ko lang talaga ng discount para mag-meet po kayo. Para hindi rin naiiwasan din po natin yung samaan ng loob. Si ganyan ang tamad. Alam ko yung pinapa-attend ko ng training, binigay ko na lahat ng hindi napasok. Tapos nung kinausap ng mentor, ayaw naman pala mag-business. Diba? So para hindi po natin na-judge din yung mga leader natin, okay? So kailangan po natin tanongin. And then yung mga leader, be open po. Kasi kami mga mentor, hindi kami manghuhula. Hindi namin alam yung problema mo at pinagdadaanan mo at hindi namin alam yung gusto mo. Sana may ganun nga tayong powers eh. No? Yung pag tinignan natin yung tao, alam na natin yung kailangan niya para ayun yung ibibigay na natin. No? Pero wala. 'Di ba? So, I want you to be open sa mga mentors. Hindi mo kaaway ang mentor mo, no kakampi mo siya. Okay, so okay lang maging open, mens. Nahihirapan ako sa ganitong part. Pwede mo ba akong tulungan, mens? Ito po yung gusto kong mangyari sa IM Worldwide. Pwede mo po ba akong tulungan? Kasi wala naman pong madamot na mentor eh. Kung kayo po mismo yung mag-a-approach, hindi naman po kayo tatalikuran ng mentor niyo. Diba? Pag may tumalikod po sa inyo, sapakin na lang natin. Message nyo ako, si ganito hindi ako tinulungan, diba? So, ayan siya. And then, appreciate. Part po ng pagmamahal sa kanila, kailangan i-appreciate mo sa kanila. Sabi dyan, a person who feels appreciated will always do more than what is expected. Di ba gustong-gusto po natin yung pag may mali tayong nagagawa, may nakakapansin? Tama? Diba? So, ito naman, no? Ano lang din, yung appreciate po, baka mamaya nag-expect ka pa din sa mentor mo ng mentor yung mag-appreciate. May leader ka na. Ikaw naman yung kailangan mag-appreciate sa leader mo. Okay? So, hindi po lahat na-appreciate na ng mentor, especially pag malaki na yung organization. Pag yun na yung nagiging scenario mo, ang kailangan mo lang gawin, ikaw na yung mag-appreciate sa mga leaders mo. Okay, kung ano lang po yung ginagawa ng mga mentor natin pataas, yun lang din po yung gagawin natin pababa. So kung tayo, gustong-gusto natin na na-appreciate, nakikredits, napopost sa poster, napopost sa Facebook, ganun din po yung mga leaders natin. Wala naman pong taong ayaw ma-appreciate siya eh. Yung iba nahihiya, pero hindi po ako naniniwalang ayoko nang nakikredits ako, ayoko na napapasalamatan ako, ayoko na nakukongrats ako, wala pong ganun. 'Di ba? So, appreciate po. No? Yung mga leader, especially po yung mga bago pa lang nagbi-build, yung bago pa lang nakakapagpa-PE, nakakapagpabenta, appreciate po natin sila para ma-realize nila na tama po yung ginagawa nila. Okay? So, encourage po natin sila, no? So, ito yung way ng pag-appreciate natin before. So, lumalabas po kami, nagtitreat po kami niyan, nagseset po kami ng mga bonding sa mga elites before, na ngayon sobrang laki nyo na, di ba? May mga nagpapabanding na para sa inyo, may mga nagpapatreat na, may mga nagpapamentoring na, may mga nagpapamentoring na, pero pinagdaanan din po namin yan, lalo nung nag-i-start. Sabi ko nga po sa inyo, pag konti pa lang yung team, mas madali pong mag-appreciate. Pag mas malaki kasi, ang dami mo na talagang dami mo ng tao under your organization. Kaya pag na-appreciate ka pa ng mentor mo, pasalamatan mo. No? Kasi dadating ka din sa point, yung leader mo hindi mo nakilala. Ay, leader ko pala yung nag-suffer, hindi ko kilala yun ah. Di ba? May mga ganong point eh, no? Tapos mamaya, tampo na pala sa yung leader mo, no? Hindi mo alam. Di ba? Pero sobrang laki na ng organization mo, kaya hindi mo na din ma-appreciate lahat. Di ba? And then, eto po, nagpapabanding kami before. Nandyan pa, part pa niyan sina Ate Naomi, no? So, tayo ng exclusive na sa Tagaytay, yung alam mo yon, gather natin sila kasi alam natin yung hirap. Na ngayon, it's time para yung mga elites na natin yung magpaano kasi sobrang dami nyo na din po, no? And then sa Car Achievers, nagpapabanding din po kami before. 'Di ba? So once in a while, sa Unstoppable, nagpapabanding din po tayo, no? And then sabi dyan, I've learned that people will forget. Okay lang po, sino po yung host? May host po ba dito? Okay lang po pa-stop muna nung share screen ko. Kasi hindi ko mapindot yung ko yung mouse ko. Tapos magbabalik po ako. Magbabalik.
Malapit na po tayong matapos ha. Ayan, thank you so much po. Tapos, i-share screen ko ulit siya. Hindi ko kasi mapindot eh. So, eto. Share screen. Ayan. So, sabi dito, I've learned that people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Agree po kayo? Sa tao po, no, kahit 10 bagay yung masabi mo, siyam doon yung maganda, isa lang yung mali. Ang maaalala ng tao, yung isang maling nasabi mo. Sa 10 bagay na gawin mo, siyam yung gawin mong maganda, isa yung gawin mong mali. Ang maaalala ng tao, yung maling nagawa mo. Tama po ba? Kaya mahirap i-please ang tao eh. Pero yung tao, hindi po nila makakalimutan ano yung pina-feel mo sa kanila. Lalo po yung mga nag-i-start, especially po yung mga nag-i-start yung nagsisimula pa lang. Pag nandyan ka na sa kanila, nagsisimula pa lang sila, hindi ka na nila makakalimutan. 'Di ba? Pansin niyo po yung sharing palagi ni Mentor Naomi. Hindi niya makalimutan nung pinuntahan siya ni Mentor Ryan sa ospital. Hindi po yun sinabi, 'di ba? Ano po yun, pina-feel yun, hindi yun by action lang. Pina-feel po yun ni Mentor Ryan. Kaya until now, kahit diamond na siya, yun pa rin yung nababalik-balikan niya. 'Di ba? And then ito po, number 2, let them grow. So let them grow po, hayaan niyo po yung mga leaders po natin, 'di ba? Push niyo po, 'di ba? Push niyo sa mga mentorings, mag-tee up. Ayun si Mentor Aida na ano yan eh, nagpa-push siya. Kaya siya yung nag-tee up, 'di ba? And then sabi dito, do the things they think they can't do and achieve the things they think they can get. Ayan po yung kanina sa sharing ko sa result. Tayo muna talaga ang mag-a-achieve. No, tayo muna talaga yung gagawa. Tapos ipagawa natin sa kanila. Hindi dapat forever na tayo yung gumagawa. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nagne-network. Ibig sabihin nun, para ka pa din empleyado ng sarili mong grupo kung ikaw lang ng ikaw. Yung pagtotok, dapat dadating yung point, hindi na ikaw yung buong IBP, share ka na lang, may mag-IBP na, may magpa-products na, may magti up na, mga simpleng ganun. Diba sa training, hindi dapat palagi ikaw yung nagte-training, dapat dumadating yung point, ikaw na lang yung yung nag-organize ng ma'am. Dapat bibigyan natin ng spotlight yung mga leaders natin. Para naman po sa mga leaders natin na pinupush, di ba? Ayan, sakit ko to dati. Yung mentor, ikaw naman mag-tee up sa akin. Means, parang sasama yung pakiramdam ko nung araw na yan. Anong oras ba yan? Alam mo yung lahat na nasakit naramdaman mo. Means, masakit ulo ko. Means, masakit tiyan ko. Para lang makatanggi, no? Pero hindi pala siya tama. Kasi until hindi ka pala nag-i-step up, hindi mag-i-step up yung mga leader under your organization. So, ang dami kong tinanggihan before na tee up, na mentoring. Alam niyo po, sobrang mahihiyain ko kasi talaga. Alam ko, maraming napupush po dito, no? Mag-speaker ka, mag-train ka, ikaw mag-IBP, tapos tinatanggihan niyo po yung mentor niyo. Ang dami niyo pong reason na comments, babalik yan sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Pag ikaw naman yung leader at yung mga leaders mo na yung pinag-training at mentoring mo, ganyan din yung magiging alibay. Tapos masasabi mo na lang, men, sorry. Ganun pala ako sa'yo dati. Pasaway wala ako. No? So, huwag mo nang antayin dumating yung point na yun, na makarma ka pa. pag sinabihan ka ni Mentor Jonelyn at ni Mentor Mark, umuo ka na lang, no? Huwag ka maging pasaway. Naniniwala kasi ako na kung ano ka sa mentor mo, yun lang din yung leader na makukuha mo. So, kung gusto mo ng malupit, kailangan malupit ka muna. Kung gusto mo ng sumusunod, kailangan sumusunod ka muna. Okay po ba? No, okay po. Learning pa po ba? Hindi ko na makita yung iba eh. Ayan. So, ayan siya. And then, ito na. Last one na. Let them go, sabi ni Elsa. 'Di ba? So, dadating yung point, men, sabi ko nga po sa inyo, hindi na kayo magsasama-sama. Kung sino po yung magkaka-Zoom meeting ngayon, dapat dumating po yung point, ito yung i-goal nyo, hindi na kayo yung magkaka-Zoom meeting next year. Dapat ikaw na pababa, ikaw na leader mo. Hindi na ikaw at mentor mo palagi. Kasi hindi tayo nag-grupo pag ganun. Pag lagi mo pa din ka-meeting yung mentor mo, tapos hindi nadadagdagan yung organization mo, or hindi nadadagdagan yung leaders na mini-meeting mo, hindi nag-grow mismo yung organization mo. So, ang i-goal mo, mawala ka sa shadow ng mentor mo, ikaw mismo maging mentor sa mga leaders mo. Okay? Tapos ganun lang din. Huwag sasama yung loob mo pag yung under ng organization mo naging malupit, nagkaroon ng sub-team, tapos gumagawa na ng sariling sistema. Diba may mga pa-mentoring na, may mga pa-IVP na, may mga pa-gathering na, may mga pa-meeting na ng kanila. Kasi ibig sabihin, effective yung leadership mo. Nakapag-create ka ng ganong organization na may sariling palo. No? Huwag mo ikukulong yung leaders mo sa'yo lamang. No, kasi hindi sila matututo. Hindi sila lalaki. Okay? So, dadating po yung time. Parang ano lang, mens.
magulang lang sa anak. Di ba hindi naman forever baby yung anak natin? Dumadating yung point, nagkakajowa yan, tapos hinahayaan natin. Dadating yung point, magkakaasawa yan. Sasama ka pa ba sa bubong nila? Sa bahay nila? Di ba hindi na? Mag-asawa, ayaw mo mag-create ng sariling family. Tapos yung family na yon, yung mga anak nila, mag-create din ng sariling family in time. Ganon din po ang leadership. Hindi pwedeng tayo-tayo lang lagi ang magkakasama sa isang bubong. No? Mas maraming family, mas maraming organization, mas maganda kasi lumalaki yung grupo natin pababa. Okay? So, wait lang po, may next slide pa yan. Sabi dyan, average leaders raise the bar for themselves. Good leaders raise the bar for others. Great leaders inspire others to raise their own bar. So, pag ganun po yung mentor natin, pasalamatan natin. Yung pinupush tayo magkaroon ng team na, ng poster na, ng result na, pasalamatan po natin sila. No? Hindi po tayo pinupush na mentor natin para sa atin. Pinupush po tayo ng mentor natin kasi alam niyang kaya mo na. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, pinakaunang maniniwalang tao sa inyo dito ang mentor nyo. Kaya mahalin nyo po yung mentor nyo talaga. Diba? Huwag nyo po siyang aawayin na okay lang po ba alisin po natin or wag natin maging culture yung nagbabadmouth ng mentor at ng leaders. Pabalik po kasi sa atin yun, no? Masakit yun, no? Diba? Ay, wala naman po perfect na leader na encounter ko po ito. Walang perfect na leader. Na pag may hindi nagawa, minsan hindi lang mapadala agad yung products, binabadmouth na sa ibang mentor. Eh, kanino ba babalik yun? 'Di ba sa atin din? 'Di ba? So communication po. Pag may hindi nagawang maganda yung mentor, communicate nyo na lang dun sa mismong involved. No? Alisin po natin yun kasi never namin naging culture yon. So wag po natin ugaliin, no? Wag po tayo maging marites, no? Di ba? Iwasan natin yun kasi pag tayo po, yung ginagano ng mga leader, yung wala ka naman kaalam-alam, tapos ang sama mo na pala sa ibang tao kasi chinichika ka ng ano ng leaders mo. Medyo masakit po siya, no? So, ayan po. Sabi dito, yung mga tamang resulta ibibigay niya pag tamang tao ka na. So, ano po, no, wag po kayo magtaka bakit yung iba mabilis, bakit yung iba mabagal. Maybe yung mga taong yun ready na. Ready and prepared na po. Pinaghandaan po nila. Sabi ko nga po sa inyo, walang instant result. Yung million po ni na Mentor Edward, ni na Mentor Marie Chris, yung sasakyan po, yung 500,000 ni Mentor Johnny Lee, yung income circle ni na Mentor Mark, ready na sila para dyan. Tama, yung Emerald Stone ni Mentor Elsa, ready na sila para dyan. Hindi po sila favorite ni Lord, ha? Pinagpaguran at pinagpuyatan po nila yan. Hindi po natin nakita yung journey nila sa pag-achieve po ng mga result. Kaya congrats po natin sila. Every time may magkaka-results po, especially sa Lions Believer, may inspire po tayo, support tayo, tas may inspire tayo kasi tayo na yung next. So, wala namang ibang susunod kundi kayo eh. Tama? So, and then this is my last slide na po. Sabi dito, pressure doesn't create diamonds. Teamwork does. So, men's deserve ng mother believers nyo, ni na Mentor Edward na maging diamond kasi sobrang sipag nila. 'Di ba? And mangyayari lang po 'yun pag solid po yung teamwork natin. Okay? Magmahalan po tayong lahat, no? 'Di ba? So, tayo po yung maging kakampi ng isa't isa. Pagtanggol po natin yung mga leaders natin and mga mentors natin sa ibang tao pag may naninira. 'Di ba? And mahalin lang po natin lahat. Kahit crossline mo man yan, leaders mo yan, upline mo yan, kasi babalik at babalik naman sa yan. Isa po sa dalawang bagay na binigay na libre ni Lord ay ang pagiging grateful at ang pagmamahal. Di ba? So, libre lang din po natin siyang ibigay. Huwag po tayo maging madamot, no? Di ba? Hindi naman kasi limited yung gano'n, no? So, yun po yung ugaliin natin. So, with that, I am Mentor Roan po. I hope may na-share po ako and then you've learned something, no? To God be all the glory po. So, ayan, mentors. Thank you, Mother Roan. So, bago po tayo makarating sa question and answer portion, mag-put off po muna tayo. Makisuyo kay Mentor Ed. Ikaw po ulit. Ayan. So, bitain po kayong dalawa. Sandali, i-ready ko lang po. At medyo, ayan. Ayun, okay. Thank you, Mentor Roan. Nako, napakaganda. Napakagaling po. Okay, V-sign po. 1, 2, 3, smile. And then, i-spotlight po kita, Mentor Roan, para sa solo. Photo op mo po. Ayan. Ayan, V-sign po, Mentor Roan. 1, 2, 3, smile. At gallery review naman po tayo. Sa lahat po ng pwedeng mag-open cam po at the same time, V-sign. Hindi po natin alam kung nasaan tayo. 2 slides po tayo. 1, 2, 3, mentors, V-sign. 1, 2, 3, smile. And second page po, everyone.
sa lahat po ng pwedeng mag-open cam. Habol pa, habol. Bilang po ko, 1, 2, 3. Sandali lang po. Hindi pa pala naka-ready. B-signs. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. Balik po sa inyo, Mentor Aida. Okay. So, thank you po, Mother Roan, sa maraming learnings, no? So, mentors, baka meron po kayo mga itatanong sa kanya or yung mga natutunan nyo. Pwede po tayo magtanong. Tatlong tanong po sa kanya. Pwede po. Pwede tayo magtanong po. No? Huwag po kayo mahiya. Napakabait na tao po niyan. Ako na mauna. Hindi ako nakikita ni Mentor Aida. Okay, si Mentor Edwin. Okay. Okay po, sige po. Go ahead. Ayan, sandali. Isama ko lang yung sarili ko sa... Okay. Ayan, maraming salamat, Mentor Roan, ha? Napakaganda na, napakabait pa, napakagaling mentor. So salamat. Kasi kung nag-stop kayo noon doon sa hirap na ginawa ninyo noon, wala kami rito lahat. Tama yung sinasabi mo. Yeah, pwedeng nasa IM kami, pwedeng dito nasa company tayo, kaya lang wala itong grupo na ito. Ayun yun po yung ano. So, salamat doon. Ngayon ang pinaka-first question ko, lalong-lalo na po para po sa mga bago. Kasi usually, ang nagiging problema nila is nahihirapan silang mag-share, nahihirapan silang mag-convince ng mga tao. So, ano po yung may advice mo sa kanila para ma-equip sila doon sa negosyo natin, ma-equip sila para doon sa products natin na hindi sa isang rejection lang nag-i-stop na sila agad. So yun po. Salamat, Mentor Roan. Ayan, thank you so much sa napakagandang question, no? So, I encourage you para po sa mga bago, paulit-ulitin nyo pong panoorin yung product knowledge kasi available po lahat sa YouTube. So, may mga product knowledge po tayo yung iba't ibang mentors, si Maritoni Fernandez, marami pa po tayong speaker, and then yung IBP. Yung mga quick IBP po, panoorin nyo po siya. And then, palagi nyo pong tatandaan na rejection business din talaga yung negosyo natin kasi nag-o-offer po tayo. Lahat ng negosyo nag-o-offer, mas marami pong rejection yung natatanggap. Diba? So, kailangan mas maging handa ka doon. And then, palagi ka lang SW4. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Diba? May tamang tao para sa'yo. Yung mga na-o-offeran mo, hindi sila mga maling tao. Maling timing pa lang para sa kanila. Maybe magjo-join sila after 1 taon, 2 taon. And then, wag kang ma-discourage kasi ikaw yung nakakita ng ikaw yung nakaka. Parang ganito lang po yan. Meron kang nakitang taong uhaw na uhaw. Tapos, ikaw yung may hawak na tubig. Tapos, in-offer mo, since mabait ka, means, ito po, inom ka. Tapos tinanggihan niya. Siya pa din yung uhaw. Pero ikaw yung may tubig pa din. Nasa iyo yung opportunity na makakapagpaalis ng uhaw niya, pero tinanggihan niya. Maybe because situation, hindi ka pa niya kilala. Maybe dahil ma-pride siya. Maybe dahil ayaw niya lang talaga ng tubig na hawak mo, pero hindi natin alam yung reason bakit kanya tinanggihan. Pero ikaw, kailangan mo pa rin mag-offer. Until someone mag-accept ng tubig mo at mawala yung uhaw nila. Ganun lang din po yung opportunity natin. Ikaw yung may hawak ng opportunity, mag-aalok ka, tatanggihan ka ng iba, pero may taong tatanggap. So, huwag kang ma-discourage. Nakaka-discourage po yung mga rejection, pero pag unbaon ka po, kaya importante din yung training. Kasi dito ka talaga mababaon. Na normal pala talaga kahit sa bago at sa luma na nare-reject. Minsan kasi po, na-discourage lang yung iba kasi ang iniisip nila, ako lang naman nakaka-feel ng ganun. Bakit si mentor? Pag may kinausap, on the spot agad. Hindi mo alam yung pinagdaanan niya bago siya nakapagpa-on the spot. Diba? And then, sabi nga po, walang tama at maling script sa maling tao. Kahit gayahin mo yung script ng mga mentors na nakakapagpa-on the spot, pag maling tao pa yan sa organization mo at hindi pa yan yung binigay ni Lord sa'yo, hindi yan mapupunta sa'yo. Diba? So wala din daw maling script sa tamang tao naman. Kahit anong sabihin mo, kulang-kulang man, mali-mali man yung compensation plan, pag tamang tao na siya at siya yung binigay ni Lord para sa'yo, mapupunta siya sa organization. Para po sa mga bago, I encourage you. Laliman nyo pa po yung learnings nyo at foundation nyo sa ayan. No? So, ayan. Even naman po kami nare-reject pa.
Yun nga lang, alam na po namin yung okay lang yun, mapupunta din yan, magme-member din yan, hindi lang. Paramihan lang po ng kausap. Damihan mo pa yung kausap mo. Pag nafe-feel mo pa po yung rejection, ibig sabihin, konti pa lang po yung kinakausap mo. Sige po, Mentor Edward. Okay po, ang galing. So laliman pa at damihan ang mga prospecting natin, damihan pa daw para lumalim. Para hindi na natin maramdaman yung rejection. So pangalawa po, sino pa pong gustong magtanong? Ako po, Mens. Ayan. Okay po, Mother. Ayan, thank you so much po, Mentor Roan. So grabe, sobrang siksik, liglig, umaapaw, and kumbaga sobrang nakakagising ng umaga, ng linggo. Sobrang thank you po, Mother. Kumbaga alam ko sobrang generous ng oras mo, and alam ko napaka-busy nyo po. Sobrang thank you. And eto yung question ko po, no? So, yung question ko po para sa mga luma at lumang-luma na. So, meron po kasi tayong mga luma or lalo na sa mga bago po, no? So, meron tayong mga ganun po na kumbaga dumarating sa punto po na talagang pinanghihinaan sila na kumbaga although nasagot mo na rin po ito sa kaninang mga nabanggit nyo po, pero gusto ko pong i-question para mas malinawan po sila. Kasi meron tayong mga ganong cases na kumbaga yes, nakakapagpatuin, pero may mga times na talagang pinanghihinaan po sila. Lalo na kumbaga ang inaano nila is kumbaga matagal na sila. Ano po yung maipapayo niyo po, men, sa ganun po na kumbaga hindi sila ma-down, hindi sila, alam niyo po yung mga ganong, alam ko na pagdaanan niyo rin po yung ganun po. Thank you so much po. Ayan, thank you so much, Mentor Jonelyn. So, ito ay para sa mga inugatan na po. Yung mga nadadown po. Actually, Mens, it's okay to feel down. Naniniwala ako doon, hindi naman po natin kailangan pikein yung nararamdaman natin na palagi tayong happy, palagi tayong masaya. It's okay to feel down. Okay lang pong ma-discourage, okay lang pong malungkot, pero huwag ka tatagal dyan. Alam mo yung 5 minutes, yung 5 minutes rule mo, 5 minutes umiyak ka, tapos wag mong ubusin yung buong 24 hours mo na mag-iyak. Kasi kailangan mong ma-feel minsan yung masakit. Kailangan mo ma-feel minsan yung mahirap para ma-appreciate mo yung sarap. Diba? Kailangan mo minsan umano sa mga discouragement para mas ma-feel mo lalo yung result. Pero ayun nga, kailangan mo matutunan yung meron po yung YouTube video na 5-minute man. Yung 5 minute niya lang ine-entertain yung every negative na nararamdaman niya. After that, positive na ulit siya. Diba? So, para naman po sa mga hindi po kasi excuse yan kung luma or bago yung pagiging down. Siguro lang, Mens, para mas maiwasan mo, kailangan mas marami ka ring tutukan at kausaping leaders. Every time I feel down po, kinakausap ko sila coach. Kasi may mga tamang taong dapat pag-sharean din. Diba? Pag down ka, wag mo siyang i-share sa mga leaders mo. Kasi yung leaders mo, nakatingin lang din talaga sa'yo. So, maaano nila na, ay, okay lang pala mag-imo-imo dito. Okay lang pala mag-share-share ng problema dito. Di ba? Sabi nga po, when you feel down, go up. When you feel up, go down. So, ako po, every time madadown ako, ang unang-una kong kinakausap si Mentor Dean, sinashare ko sa kanya lahat. Kasi yung mentor po kasi natin, meron siyang superpowers na alam mo yung pag siya yung nag-speak, kahit alam mo yung sagot, basta sa kanya nang galing, ma-encourage ka. I-remind ulit sa'yo ng mentor mo kung ano yung reason mo, bakit mo ginagawa yung negosyo. Hindi po kasi siya ma-remind sa'yo ng leaders mo, kaya hindi mo siya pwedeng i-share sa leaders mo. Kasi mentor mo lang yung nakakakilala sa'yo. No? So yun, hanap ka ng mga tamang taong kausap every time you feel down. Wag mo siyang tutukan. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganyang phase. And then damihan mo pa yung tinututukan mo. Tsaka damihan mo yung responsibility mo. Kasi pag marami kang responsibility, wala kang time para mag-imo. May time ka, yung bills. Yung ganun, ato tayo. Alam mo yung, eto na, nararamdaman mo na nalulungkot ka, pero parating na yung due date mo. O sige, hataw tayo guys. So mawawala na yung nafe-feel mo. Diba? Damihan mo lang responsibility at leaders mo. Kasi kaya siguro na nafe-feel mo na nadadown ka, na walang nangyayari, kasi wala ka pa din talagang tinututukang madami. So, yun yung challenge sa'yo. 'Di ba? And control mo yung self mo. Ikaw lang naman makakapag-ano niyan eh. Makakapag overcome.
Diba? So ano po hindi po ibig sabihin na top mentor, di na kami nakaka-feel ng pagiging down. Yun nga eh. Yun nga yung malupit. Tanong mo, paano yung top mentor, kahit nada-down sila, hindi yun nararamdaman ng grupo? Na parang ang saya-saya lang nila. Di mo alam, ang laki na ng problema nila. Diba? So, mga ganun, yun yung kailangan nating aralin. Hindi naman kasi lahat sinishare po dapat eh, lalo negative. Diba? So, ayun, damihan nyo lang po yung kausapin nyo po yung apply nyo. Pag in-advisean naman kayo, sundin nyo. Kasi mamaya baka mag-imo ka, tapos inano ka ng apply mo, ito gawin mo. Hindi mo din naman sinunod. Nag-imo ka pa din. Diba? And then, damihan mo po yung responsibility and leaders. So, yan po. Okay po. Isa pa po, meron pa ba? Meron pang magtatanong o damihan daw yung yung responsibility natin, sabi ni Mentor Roan, damihan yung responsibility para mabisi ka. O, di ba? Hindi mo maiisip yung emo-emo. Yun. Kumausap ng mga prospect para hindi maisip yun. Damihan pa daw, maging busy. Meron pa po isa pa. Sino pa po magtatanong? Share po. Ay, mukhang tahimik na sila. May tanong ako. Oh, si Mentor Luz. Go ahead po. Hi, Mentor Roan. Thank you for your, sa pag-ano sa amin, pag-encourage. Maganda kasi itong training natin na talagang you imparted us a lot of knowledge na lalo na sa amin, na mga bago pa kami. So may tanong lang po ako na katulad sa amin na mga OFWs, tapos busy kami, may trabaho kami, ginawa lang namin part-time itong IAM. Like me, I work 8 to 16 hours, sometimes 8 to 12 hours. Ang tanong ko, may na po ako, may mga downlines na po ako. Minsan, pag super pagod ako, hindi ko na yung I try my best to talk to them, pero yung yung ibang yung dapat na ituro, syempre bago pa ako, hindi ko pa alam lahat, 'di ba? So ano yung mapapayo mo sa amin na mga yung super busy sa mapapayo mo na sa ganun? Minsan wala nang time sa I mean, I have a time, but it's not a lot of time, because we work. We have like 8 to 16 hours, 8 to 12. Minsan nga, pag ginagawa ko talaga itong minsan nga ang asawa ko wala ng time. Ano mapapayo mo? So much, yung Simula nung nag-IAM ako, ang asawa ko napabayaan, humihiga na lang siya mag-isa. Tapos minsan, lalo na nung nag-rank up ako ng Sapphire, nako, minsan umabot na 2.5 hours, 3 hours. Pero pagkatapos nung ako, nakuha ko na yon, talagang natulog talaga ako. Grabe. Tapos yung nag-reheat pa ako ng Sapphire, napuyat din ako. Pero ngayon, iniisip ko na ako, matulog muna ako ng maaga. Pero pag matulog talaga akong maaga, kunti na lang talagang time. So ano yung mapapayo mo sa amin? And thank you so much, Mentor Roslyn. No? So I'm speaking sa lahat po ng OFW na with same case with Mentor Roslyn, kasi alam ko po sinisingit nyo lang talaga yung pag-IAM worldwide. Minsan pa nga po, more than pa. Minsan may mga 20 hours pa yung shift. Alam niyo po yung 3 yung Tama. trabaho. Diba? So, men's mo na, wag mo pabayaan yung asawa mo. Ganun naman rin ng hobby time po. So, kidding aside, men's, dyan po papasok yung time management talaga. So, ano po talaga, sa loob ng isang araw kasi, may matitira sa atin. Kunyari, 16 hours po yung time nyo po sa work, hindi naman po may preparation pa yan. Basta may matitira po sa atin, at least 4 hours. Yung tulog mo, yung pahinga mo, kahit 30 minutes lang po, kausapin mo yung mga leaders, yung mga kaya mo pong i-approach. Mag-set ka ng mga mentoring, kasi naiintindihan naman po nila yan eh. Diba? So time management, ayusin mo po yung time mo, yung schedule mo, tapos yung calendar,
So magagamit nyo po siya, ay etong time na to, medyo hindi ako busy. 10 hours lang to 12 hours lang yung shift ko. Dito ko ipapasok yung mentoring, yung meet and greet ng mga grupo ko. Yung mga ganun pong schedule, makakatulong po yun sa inyo. And para po sa mga busy, no, importante din po na itiniti up nyo po yung upline nyo. Kasi yung time na busy po kayo, pwedeng ang mag-mentor sa leaders nyo ay yung upline nyo. Pero pag hindi nyo po siya na-tee-up ng ayos, hindi po siya mame-mentoring ng tama. 'Di ba? So, ayun lang po, i-ano nyo lang din po. Yung mga leaders nyo po kasi mostly OFW din, tama? So, hindi nyo po sila Opo. magagather ng ganito kadami. So, kunyari, ngayong bukas, may free time po kayo na 30 minutes. Kung sino lang po yung isang leader nyo na available sa 30 minutes na kwentuhan at usapan. Actually, pinaka-idol ko po dyan si Mentor Wilma at si Mentor Marie Chris. Yung kung magsingit ng time sa kamustahan. Yung kung mga talaga consistent, kahit isa lang po leader makausap mo isang araw, tapos next day, iba ka namang leader. Kahit 30 minutes lang po, hindi naman po yan tatagal ng ano. Uy, Mens, okay lang, kamustahan tayo saglit. Sabi, may free time lang po ako ngayon. Gusto lang kita kamustahin, kamusta ka na sa negosyo. Hindi naman po palaging dapat ganito yung setup eh. Na mentoring, pa-mentor ka. Ipasok mo na lang po yung mga available leaders mo sa ganito. Time management po, ayusin niyo po yung time nyo. Kahit 30 minutes lang po, bigay niyo po sa leaders nyo. Tapos yung ibang time sa pagnenegosyo na ulit. Kasi negosyo nyo pa din po yung leaders nyo. You know? And then, tiyap nyo po yung mentors nyo po. Ayan, sina Mentor Edward, sina Mentor Johnny Lynn, makakatulong po yan sa inyo. Pero kailangan nyo po siyang itiyap ng ayos. Diba? Means, okay lang po ba papasok kasi ako sa work? Okay lang po ba magsiset tayo ng manual pero wala po ako? Yung mga ganong expectation po. Diba? So, Okay hindi po. naman po may makakatulong talaga kayo. Tapos yun po, huwag niyo po kalimutan yung asawa niyo minsan. So, ayun po, congratulations, Mens. Isa ka sa malulupit na leaders under Lions Believers, no? So, sobrang sipag. Lahat naman po ng hirap at pagod ay worth it. Diba? Thank So, you. worth it naman po yan, lalo po pag yung mga leaders po natin nakaka-achieve na din po kahit papaano, kumikita na din. Yun po yung hindi mababayaran sa ginagawa nating sacrifices. Diba? Thank you for So, your great insights, and I really appreciate of all the answers. Thank you. thank you din po, Mens. You're welcome. Okay, thank you, Mentor Luz. Ayan, time management daw. Importante, napaka-importante po talaga nun. Pero minsan hindi umu-over talaga sa akin yan. Sobrang hectic ng schedule ba? Opo, mahirap po. Mahirap po kasi pag may inaasikaso yung yung sa part ko na to kasi yung sa training yung training, tapos yung pag-aasikaso sa bata, papasok. Nakakapakinig ako tapos aalis na ako before pa matapos yung training. So, ang hirap yung para sa ng time management na yan. Anyway, Mother, meron po kaming token of appreciation po na ibibigay sa inyo dahil po pinagbigyan nyo kami. Alam naman po namin na napaka-precious ng oras ninyo. So, Mentor Mark. Ayan. Teka lang ha, isusum ko lang kasi hindi ko na naman makita kahit apat na yung mata ko. Okay. Certificate of Appreciation proudly presented to Mentor Roan D. Jesus for giving time as speaker during Lions Believer weekly. Hindi ko talaga siya masyado makita, men. Saan liliit? Weekly trainings. Thank you very much for your time. Knowledge of self and dedication that you hindi na ako mabasa. That you have shared to our team. Okay. We are forever grateful. Giving this 17th day of September 2023. Johnny Lynn Torno, founder, and then Mark Idanan, co-founder of Lions Believers. Sorry po, ang liliit kasi. And thank you very much po, Mentor Roan. We really appreciate your time po. And thank you, Mentor Roan.
Thank you so Hindi ko much din po mabasa. sa lahat. Ayan, ano po, happy Sunday po. Thank you so much, Mentor Jonilyn and Mark, sa pag-invite po. No? And thank you, Mentor Aida, sa pag-tee up. Thank you Diba? So, po. have a blessed Sunday, mentors. Yung iba, pahinga na po. No? Yung iba, start pa lang yung araw. So, maraming salamat po sa nagbigay ng time.